Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So bago tayo mag-start ng vlog, nakikiusap sa akin si Sir Hadoken na kung interested kayo no dito sa page niya na Infamous Creations sa FB, pwede niyo i-follow. Tattoo artist pala si Sir. Ito oh. Kung sinong gustong may magpatato, hindi kasi ako nagpapatato eh. Ay, ano no, di ko lang ano. Pero kung titingnan niyo yung mga ano niya oh, mga ginawa niya. Ganda, no? Hmm? Pucha. Ako nga, kahit papel, hindi ako makadrawing ng ganyan eh. Ng matinong ganyan eh. Lalo na pag sa balat, di ba? Ang hirap pa niyan, tapos hindi pa lapis yung gamit mo, kundi yung ano. Walang burahan yan, di ba? Pagka ganyan. Kaya kayo, pag kayo magpapatato, gusto ko to. Ganda. Kung kayo magpapatato, halimbawa name ano, siguraduhin yung tama yung spelling. Para pag binigay nyo do sa artist, walang sisihan pagka ano, kasi ang susundan lang naman yan yung gusto nyong itatak eh. Paano kung mali pa spelling mo, di ba? Kaya double check nyo. Ito ganda rin, no? Parang ano siya, yung shading ano. Yan o, kung gusto nyo ha, siya ay taga location ni sir. Ito yung price oh. Black and gray daw 500, colored 700. PM nyo sa kanyang design. Yung shop niya daw ay located sa Barangay Sampaguita, Mabini, Batangas. Tabi ng Escape o Escape. Escape ba to? Escape. Sa basketball court daw. Sa Mabini, Batangas sa Barangay Sampaguita. So, yan no. Kay Sir Hadukin. Anyway, proceed tayo do sa main topic no. Ito, medyo sensitive ito eh. Pero, tingnan natin no. May mga nananawagan na isa mga content creator na ayaw nila yung ano yung mga nagbabakla-baklaan daw. Katulad nito ni sino ba yung ah si Ma'am, sino ba yun? Yung Miss Earth yun eh. May pahayag si Ma'am eh. Si Ma'am Joy Barcoma. Basahin natin to no. Ito lang yung nakalkal ko. Meron pa yung ano dog show divas eh. Pero dalawa lang yung napili ko na rerakan ko. Ito si Ma'am Joy Barcoma at si Sir Gabe Pineda na kilalang supporter ni ano ni Ma'am Lenny. So sabi dito ni Ma'am Joy Barcoma, wala namang problema magbakla-baklaan dahil wala namang nakakahiya sa pagiging bakla. If anything, being gay is being interesting. Kaya nga yun ang ginagawa nyong persona. Ang problema, kumikita kayo sa pagko-cosplay ng bakla, pero kapag panahon na para ibalik ang suporta sa komunidad na ginagawa nyong puhunan para kumita, tahimik kayo. Kung kaya nyong gayahin ang mga bakla, dapat kaya nyo rin tahakin ang masukal na daan at maranasan ang masalimuot na mundo para lang sa kanilang pagtanggap. Makibaka kayo para sa kanila. Magsalita kayo para sa kanila. Higit sa lahat, mahalin nyo rin sila. Ah, dito sa part na ano, do sa pagtanggap na yon, ako ha, naniniwala ako, tanggap naman kayo. Ay doon, si Ma'am Babading ba? Ay, hindi ano, ano siya eh, Miss Earth yata siya eh. Pero yung sa mga, ano, bakla, tanggap naman sila eh. Sino man nagsabing hindi? Kasi kung hindi kayo tanggap, men, hindi kayo makaka-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Mahihirapan kayo. Nasa ilusyon nyo lang yung hindi tanggap, yung diskriminasyon. Nasa isip nyo lang yun. Kasi lahat naman tayo na didiscriminate eh. Huwag nyo sanang isipin na special kayo sa ganyan. Sorry ha, kasi yun ang napapansin ko kadalasan, parang lagi kayong ape. Pero pagdating sa laitan, kayo ang nangunguna. 'Di ba? Tapos pagka kayo ay may nasalita na parang hindi maganda,
kailangan tanggapin ng tao kasi okay lang. Sorry ha, point of view ko yun. Sa akin, wala namang nag-aano sa inyo eh. Alam mo kung ba't nafe-feel lang ng iba na hindi natatanggap. May pinipilit kasi kayo sa amin na tanggapin. Na no, 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 no. Kasi ganito paano ba yung sinasabi na natanggap ko sa hinahayaan kayo nandyan. Hinahayaan kayo nandyan. Mag-holding hands kayo sa okay lang. Wala magbabawal sa inyo. Pero kasi sometimes ang ginagawa hindi naman lahat nung iba sa inyo, kaya sinasabi na hindi kayo tanggapin, yung isisiksik nyo sa iba yung paniniwala nyo, na kung sa inyo naman gagawin, ayaw nyo rin naman mangyari. For example, ganito, may isang religious group na nagsabi, nakita, parang ang purpose nun para sabihan yung mga kamiyembro nila, mga kapatid, ang pagiging bading ay ganyan-ganyan. Bigla kayo magagalit, Halimbawa, nag-leak yung sinabi niyo nun. Di, wala namang Di, wag niyong pakinggan. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ayaw nyo rin naman gawin sa inyo yun eh. Paano kung may manghimasok sa inyo? Yung ginagawa ni Alvin, sino ba yun? Yung asawa ni IZ? Saint Alvin. Tama yung ginagawa nung pinanghihimasukan kayo. Ayaw nyo rin naman eh. 'Di ba? Meron kasing yung paniniwala kasi based on faith. Hindi mo talaga pinakikialaman dapat yun. Pag tinanong mo sila, halimbawa, same as dun sa din naman, dun sa may mga, pag tinanong nyo sila, masasabi nyo sa mga bading? Ay, hindi tanggap ng Diyos yan. Huwag kayong magagalit, tinanong nyo eh. 'Di ba? Pero kung ang ginagawa nung religious group na yon panay daldal ng daldal katulad ni Alvin, na hindi niya naman sakop yung ibang dinadaldala niya, pwede siguro kayong magtumutol. Na wag nyo naman pong puwersa sa lalamunan namin yung gusto nyong teaching. 'Di ba? Ganun din naman kayo. Yung pagtanggap na yan, na lang niya yan, pagiging entitled nyo lang yan. Yung sinasabi hindi kayo tanggap, 'di ba? Pagiging entitled nyo lang yan. Tanggap kayo, sa totoo lang tanggap kayo yung discrimination na nararanasan nyo. Hindi lang naman kayo nakakaranas niyan eh. Nakakaranas din yung mga mahihirap niyan. Yung mga matataba. 'Di ba? Pag sasakay ng jeep, nadi-discriminate din sila. Sasakay ng angkas. Yung mga bungi, laging pinagtatawanan pagka picture taking. Discrimination din 'yon. 'Di ba? Yung mga kalbo, yung mga maiitim. 'Di ba? Pagka maitim ka dito sa Pilipinas, ang standard natin ng beauty dito maputi eh. 'Di ba? Yun ang mga sinasabi ko. Lahat tayo nakakaranas ng diskriminasyon. Ako nga one time saan ba ako pumunta doon? Sa Apple Store ha. Sa Apple Store. Nito lang. Nung bumili ako ng iPhone. Pero sa Green Hills ako bumili. Siyempre, gusto ko munang tingnan i-hands-on yung iPhone. Kukumpara ko sa Alam mo yon, yung paghahawakan mo, titingnan ka mula ulo hanggang paa. Na para bang magtatanong ka, hindi ka papansinin. Kasi alam naman na hindi ka bibili. Ang tingin ko, wala akong pambili. Aminado naman ako na hindi naman ako mukhang mayaman, di ba? Pero gusto ko lang i-explain sa inyo na lahat tayo nadidiscrimina. Paano ako na-discriminate nun? Yung hindi ako, kasi wala naman tao doon sa store eh. Ako lang naman, may marami akong gustong tanungin pero nilalayasan ako nung sales lady. Kasi alam niya na wini-waste ko lang yung time niya. Sa retail, that's a no-no ha.
trabaho nyo yun kasi eh. Siniswelduhan kayo dahil dun. Kung ako ang supervisor nun, sisisantihin ko yun outright eh. Kasi nandun ka para asikasuhin nyo kaya may bilhin yan o hindi, bayad ka sa trabaho mong ganun. Lahat ng mga inquiries. Gusto ko sanang malaman, kasi mas mura yung Pro kesa sa Pro Max eh. Maliit nga lang. Gusto ko malaman ano yung difference ba, dahil kung bibilhin ko yung Pro Max, mas mahal, mas mura yung wala, nilalayasan ako. O, di ba? Uri ng diskriminasyon yun kasi mukha akong walang pambili, nakatsinelas ako nun. Tapos pa, hindi pa branded yung damit ko nun. Di ba? Hindi lang kayo nakakaranas. I'm so sure pagka lalo na sa mga mapapride gawin sa inyo yon, baka na kayo doon, di ba? Nag-hysterical na kayo. Ibig ko lang sabihin, hindi lahat ng diskriminasyon sa mundo ay kayo lang ang nakakaranas. Lahat tayo nakakaranas niyan. Ang iniisip nyo lang kasi yung sarili nyo, kaya feeling nyo kayo lang yung naaapi. I'm so sorry ha. Most of you nga, sa ngayon, karamihan sa inyo kagalang-galang pa eh. Mga profesor pa eh. Ako, nagkaroon akong profesor sa Fatima, bading. Takot kami doon pag nagalit yun kasi talaga nang babagsak yun. Hindi kami makapalag doon. Oh. Nagkaroon din ako ng supervisor sa trabaho ko dati, bading din, si Sir Randy. Shoutout kung kilala mo pa ako. 'Di ba? Mabait naman yung si Sir Randy. 'Di ba? Ano kayo, mga karamihan nga sa inyo ngayon mayayaman eh. 'Di ba? Siguro yung yung sinasabi niyong diskriminasyon na kasi, ito ha, para sa akin lang ito. Para sa akin lang ito ha. Kasi yung pagiging bading kasi dito sa Pilipinas, although natanggap na kayo ngayon, may pagkatabu kasi yan. Kasi, di ba, ang pagiging bading kasi nung araw, panahon ng yung mga ninuno pa natin, simbolo kasi ng kaduwagan ang bading noon. Lalo na yung mga lalaki na hindi sumasali sa gera. Yung mga takot. Doon nagsimula yun eh, na badingin. Pero dumating ang time, wala na yun eh. Wala na yun eh. Siguro dahil sa history na yun, pati yung mga bata pa tayo, actually ngayon nangyayari pa rin yan. Hindi ko nga alam bakit nagiging synonymous sa iba ng pagiging duwag ang bakla. Bakla ka. Di ba, men? Hindi ko nga naiintindihan na palaging yun ang pamintas, no? Sa part na yon, nga naman, Pero hindi lang naman kayo nakakaranas nun eh. Mga kapatid natin, Bisaya, ganun din naman eh. Ay, ang baduy niyan, Bisaya yan. Sorry po ha, pero nag-ano lang ako ng example. Hindi lang kayo nakakaranas niyan, mga Bisaya. 'Di ba? Kadalasan, 'di ba? Pero wag ka. Isa sa mga mayayaman na angkan, yung Gokong Way, mga Bisaya yun. Marami pang Cebu-based na na mga mayayaman. Baka akala nyo. Ang naging synonymous kasi sa pelikula kasi kadalasan yung mga nagiging kasambahay Bisaya, yung punto. Ganun pag galing sa probinsya na lumuwas ng Manila. Nasa culture kasi yun, pero wag yung kawawain ang sarili nyo. Kasi ang sinisik nyo na lang kasi special treatment na lang eh. Lahat tayo nakakaranas niyan. Pagiging probinsyano ko, mga kababayan ko, nakaranas din ako ng diskriminasyon. Yung punto ko, pag nagsalita ako, dati, yung bago ako sa Manila, ay, lagi nila akong pinagtatawanan nun. Kasi iba ang punto ng Mindoreño eh. Pagka kausap mo, palagi kami may ay eh. Ay, hindi naman ay. Di ba? Mga taga Mindoro. Lalo na sa mga taga Batangas, di ba? Mga Batanggenyo may punto. Kaya lang, wala nang kwenta yan ngayon eh. Di ba?
Now, balik tayo dito sa usapin na 'to 'no. Kung kaya niyong gayahin ang mga bakla, dapat kaya niyo rin. Paano yung mga ini-imitate ng ano, ng mga bading na kinakabuhay entertainment? For example, si Pura Loca Vega. 'Di ba ginaya niya si Jesus Christ? Yes, magkakaroon na ng debate. Hindi naman si Jesus Christ yung ginaya noon. Jesus Christ ng Katoliko. Erase muna natin yun. Pero ang punto doon, inano niya si Jesus Christ eh. Kaya niya rin bang tahakin yung tinahak ni Jesus Christ? 'Di ba? O next tayo dito kay Sir Gabe Pineda. Ito naman, nakakatawa si Malupiton kasi hindi centered sa pagbabakla-baklaan yung content niya. Naturally funny siya, di kagaya ng iba dyan, kailangan pa magbakla-baklaan para maging nakakatawa. Okay, sige. Magkaroon tayo ng kasunduan. Hindi magbabakla-baklaan para hindi kayo ma-hurt, 'di ba? Pero wag ring manglalait yung mga ano mo, yung mga tropa mo. Baka maghirap yung mga tropa mo. Kasi lalo na yung nasa Showtime, kinayaman nun yung panlalait eh. Pwede ba siya magpatawa ng hindi nanlalait? Actually, yung pagbabakla-baklaan nga nung iba, hindi naman offensive eh. Masaya nga pag pinanood, di ba? Hindi naman siya offensive eh. Yung pagbabakla-baklaan ng iba. Lalo na yung si Abdul and Marcy ba yun? Kasi kinasal yung isa dun eh. Yung siguro pinatutungkulan nito. Oo, si Abdul and Marcy. Di ba? Sila. Yung pagiging bakla nito hindi offensive eh, yung pagbabakla-baklaan nito. Yung 'di ba, ang lagi ko napapanood dito yung may lalaki silang kaharap. Tapos kunyari lalaki din sila, tapos pagtalikod nung lalaki, 'di ba, nagiging bading na sila. Hindi naman offensive 'yun eh. Yung mga nilalait ni Vice Ganda. Yung mga itsura ng nilalait ni Vice Ganda, hindi ba nasasaktan yung nilalait nun? O pakinggan natin si Sir Gabe Pineda. Straight guys pretending to be gay for content is not only bad, not only dangerous, but also unfair. Pag-usapan natin. This is bad, dangerous, and unfair for two parties, LGBTQ members and content creators. Pag-usapan muna natin yung LGBTQ. Nakakalungkot isipin that LGBTQ members who are just being themselves are told that they're gonna go to hell, they're ridiculed, they're insulted for who they are. While we have straight people pretending to be gay who are praised, given a platform, and sadly, monetized pa yung ginagawa nila. And I know it's not my place to say, but I think it's gonna be much more forgiving kung sanang itong mga straight people na to, kasama sila sa laban ng mga bading. Kasama. Actually, wag nyo kasing ariin na laban ng bading yun. Pag na-discriminate yung isa, ipagtatanggol yan ng lahat. Pag mali yung ginawa sa kanya. Sometimes kasi ganito nangyayari eh. Yung ang gusto nyo lang kasi, yung agenda nyo lang kasi ipagtanggol. Nakukuha nyo, katulad kay Aura, kay Aura Briguela. May mga sinasabi siya na delusion na eh. Na isa siyang babae, isa siyang di ba? Alam mo naman natin dito, ba't mo pagtatanggol yun, men? Hindi naman totoo yun eh. Di ba? Tapos yung sinasabi mo dito, sir, This is why I think straight guys pretending to be gay for content is not only bad, not only dangerous, but also unfair. Pag-usapan natin. Unfair daw. This is bad, dangerous, and unfair for two parties, LGBTQ members and content creators. Pag-usapan muna natin yung LGBTQ. Nakakalungkot isipin that LGBT. Pero yung mga tropa mo na nasa entertainment business, yung mga stand-up comedian, di ba dyan din naman sila nabubuhay? Mas ano pa nga yung ginagawa nila dun eh. Para mapagtawanan lang, minsan itsura ng tao,
Minsan nga grupo ng ano eh, ng tao ang tinitira eh. Meron ako napanood doon ano, ang tinitira eh ayoko na baka basta alam niyo ibig ko sabihin. O sometimes nga kulay ng balat eh. Minsan nga punto ng ano, yun nga yung sinasabi ko kanina yung pagbibisaya-bisaya. Ginagawang nakakatawan pagka pangit ang pronunciation. Bakit napagdaanan nyo ba ang buhay ng mga yon? Di ba? Tapos sometimes nga pinagtatawanan dahil tricycle driver eh. Hindi ko makakalimutan yun minsan sa Showtime, no? Bakit ikaw kuya mukha kang tricycle driver? Ano naman ngayon kung mukhang tricycle driver? Anong ini-imply mo? Na sometimes, no, hindi ko alam kung ang nakikita niya lang talaga eh yung yung sa ano niya, kung silipan tayo ng ano ng pagiging unfair, mas maraming ka unfair na ginagawa yung pinagtatanggol mo. For example, magsi-CR sa ano, sa CR ng mga babae. Unfair 'yun sa mga tunay na babae. Eh paano kung hindi talaga sila komportable, ipipilit mo? Paano kung nagbabakla-baklaan yung ano, yung papasok sa kanila? Pwede 'yun. Wala namang bakla detector eh. Madidetect mo ba kung bakla yung papasok sa kanila? Yun nga lang hindi na maintindihan ng kamiyembro mo yun. Talagang nagreklamo pa talaga sa Gabriela eh. Naalala niyo yun yung sa ano, sa Farmers Plaza ba yun sa Cubao? Yung hindi kasi pumayag yung ano, yung maintenance na babae na pumasok kasi ayaw ng mga babae talaga. Mismong babae na may-ari ng CR. Karapatan nila yon na ayaw nila doon. Tapos, sasabihin natin yung pagiging unfair dito. Putang ina naman. Ano, ano bang superior na posisyon ang gusto mo dyan sa mga ano mo, lahat tayo nararanasan yung pagiging unfair na yan. Q members who are just being themselves are told that they're gonna go to hell. They're ridiculed. They are just being themselves daw. Hindi eh. Hindi pagiging themselves ang magdamit ng babae kung ikaw ay lalaki. Well, ipipilit nyo naman. Hindi, pusong babae kasi ako eh. Di ba? Pero in reality, may pututoy kami. Di ba? Pero, katulad na sinabi ko kanina, tanggap na yan. Kung ano yung natatamasa nyo ngayon na freedom, abay maging maligaya na kayo ngayon. Sinasabi nga nung mismong mga legends nyo eh. Sila Ricky Reyes at si Rene Salud, di ba? Sinasabi na. Kasi nung araw, sila, baka ginagapos sila sa puno noon. Sinasako sila noon. Ngayon, tanggap na kayo. Ang gusto nyo pa kasi, binigay yung isang kamay, gusto nyo pang kunin yung buong katawan. Come on. They're insulted for who they are. While we have straight people pretending to be gay who are praised, given a platform, and sadly, monetized pa yung ginagawa nila. And I know it's not my place to say, but I think Paano naman si Vice Ganda? Monetize din naman ginagawa nun. it's gonna be much more forgiving kung sanang itong mga straight people na to kasama sila sa laban ng mga bading. Kasama sila sa celebration ng Pride Month. Kasama silang lumalaban para sa karapatan ng sangkabaklaan. Pero hindi. They're nowhere to be found kapag ganitong mga instances, and unfortunately, they're only ever seen in their content. They've built their careers over creating these types of content at the expense of the LGBTQ members. Ba't si Vice Ganda? Binilt niya ba yung karir niya sa galing niyang umarte o sa galing niyang manlait? Actually, hindi lang si Vice Ganda. Halos lahat ng bading. Bibihira na tayo nakakakita ngayon ng mga bading na katulad nila Ricky Reyes eh. Nila Rene Salud eh. Nila Fanny Serrano. Yun, sumikat talaga sila sa larangan nila. Yung talagang magaling na si Rene Salud, di ba? Fashion designer yon. Si Ricky Reyes sa cosmetology.
May ganun pa ba ngayon? Parang wala na ako nakikitang ganun. Lahat na lang ng bading na kilala ko sumisikat ngayon. Kung hindi rage baiter, puro patawa ang ginagawa at the expense ng mga ordinaryong tao. Di ba? Ironic ito eh. And they're seen as masculine people who are secured and they are praised for it. Secured sila sa masculinity nila kasi kaya nila magbakla-baklaan kahit meron sila mga jowa, kahit engaged na sila, kahit kinasal na sila. And that's why I think it's inherently bad. Because you're using someone else's struggle, someone else's culture as Paano yung pagiging pangit ng iba? Hindi rin ba ginagamit yun ng mga tropa mo para mabuhay? Paano yung kulay ng iba? Paano yung punto ng iba? Hindi mo rin ba alam yung struggle na kinakaharap ng mga ginagamit niya? I don't know. I don't want to argue. Kung anong gusto nyo, sige, bahala kayo. Wala akong kukontra. Bahala kayo. Di ba? Yun lang po. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.